DBSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Classic talaga. Achuchu. Naka-energy na ba ang lahat? Ang pinakasikat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan. Walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bayong pisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan. Kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hello at magandang umaga sa lahat po ng mga nakikinig sa atin dito sa Energy FM. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Justin. 29 years old at mula po talaga sa Bacolod. DJ Lindsay, should I give up? Or baka naman, kailangan ko pa rin maghabol ng maghabol. I had this relationship when I was 15 years old. Tumagal lamang siya ng almost 7 years. She is now 30 years old. Alam po namin sa aming mga sarili na pareho po kaming matalino, loyal, walang bisyo, at never nagkaroon kami ng third party. Sabi nga nila, good boy ako at good girl naman siya. Our relationship wasn't perfect, DJ Lindsay. May mga bagay din po kaming hindi napapagkasunduan, pero naayos naman namin. Pero isang araw, ang sabi niya po sa akin, gusto niya munang mag-focus sa kanyang sarili. Kailangan niya raw bigyan ng pansin ang kanyang pamilya. Kasi nga po, bunso siya, pero siya din ang breadwinner sa kanila. Nung naghiwalay po kami, DJ Lindsay, hindi po kami nagkaroon ng proper closure since ayaw na niyang makipag-usap pa sa akin. Binlock niya po ako sa lahat po ng socials niya. At simula po noon, sinimulan ko na rin na mag-focus din sa aking sarili at sa aking pamilya.
But hindi alam ng lahat na never akong naka-move on sa sakit ng paghihiwalay naming dalawa. Fast forward, DJ Lindsay, 2020. 4 na taon mula nung naghiwalay kami. Nalaman ko sa kanyang mga kaibigan na hanggang ngayon ay single pa rin siya. At hindi raw nagkaroon ng kahit sinong boyfriend matapos naming mag-break. And so, I tried to contact her at umasa po ako na baka mag-spark ng something new between us. Hindi po ako nakakuha ng reply ng ilang araw. Nalaman ko rin po na binlock niya pala yung number ko sa kanyang cellphone. Sinubukan kong kamustahin siya sa kanyang mga kaibigan. At ang sabi lang daw niya is, masaya ako sa pagiging single ko. Masaya ako dahil isa akong titang ina. Marami po kasi siyang pamangkin, DJ Lindsay. And it seems like nag-e-enjoy siya sa kanyang mga pamangkin. Now it's 2024, 8 years after ng aming breakup. Hanggang ngayon, single pa rin po kaming dalawa. Pareho na rin po kaming nag-grow as individuals. I never had another girlfriend after her. At ang sabi din po ng kanyang mga kaibigan, hindi pa rin daw nagkakaroon ng boyfriend ang ex ko simula nung nag-break kaming dalawa. Muli, sinubukan ko po siyang tawagan, i-text, kontakin. Pero wala pa ring sagot. Ngayon ko na-realize na I really love this girl. At sincerely, umaasa po ako, DJ Lindsay, na mabigyan po ako ng another chance. Pero gulong-gulo na po ako ngayon. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Pipilitin ko pa rin po bang kamustahin siya kahit na para bang ayaw niya na sa akin? Kasi kahit ano pong gawin ko, ayaw niyang magpakita at ayaw niyang makipag-usap sa akin. I really don't know what to do. Pipilit ko pa ba ang aking sarili sa kanya? O baka naman it's about time to chase on somebody else and really move on mula sa aking last relationship. DJ Lindsay, gusto ko pong marinig ang point of view ng mga babae. Sana po mapagbigyan niyo po ako. Again, this is Justin. At ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Check your time. It's 17 minutes after 9. 9:17 na po ng nagmamagandang umaga. Wow! Kasama pa rin po ang nag-isang girlfriend mo sa radio na hinahabol ng plancha ngayong araw na. Sorry na. Ganyan talaga. Gusto't mayaman ang tawag dyan, mga bakla kayo ng taon. Oo ha.
Grabe naman kayo sa part na yan. Oo. Hello, Justin. Thank you so much. Si Justin, ilang taon ka na ngayon? 15 kayo nag-start makipagrelasyon. Tapos hanggang ngayon, ilang taon ka na? 20 plus ka? 20, wait, balikan natin. 27? O 27? Tapos siya ay 30 na? Oo. Ay, hindi, 29. Tapos siya ay 30 years old na. Si ex-girlfriend ay 30 years old na. Ikaw 29. Grabe, no? Ang tagal naman ng pagmamahala na yan. Palakpakan naman natin. In fairness ha, ang tagal. At feeling ko talagang sincere yung pagmamahal mo sa kanya. Pero hindi ko lang alam no sa part na wala ka kasing ibang na experience na pag-ibig, na type of pag-ibig. Kasi one relationship lang one girl lang yung minahal mo So hindi ko alam kung ano ba yon, advantage ba yon sa part mo, magandang bagay ba yon o medyo minus ka dun sa part na yon, 'di ba? Well, hindi natin alam. Tanungin natin yung mga panggapo natin. Kung meron kang comment, suggestion, halika na at i-message mo na punta ka sa Facebook, facebook.com/energyfm1067. Ha? Tapos makikita mo dyan ang aking live at ang aking mala peach na top ngayon. No effort Friday tayo ngayon mga be. Huwag nyo na akong i-judge dahil sa suot ko ngayon. Carry lang yan, ha? Ano nga bang masasabi mo? Kasi he's been waiting and doing everything that he can and he could. But the thing is, parang ayaw naman magpakita, ayaw makipag-cooperate nitong si Ate X, di ba? Kapag ikaw, ganyan, kumbaga nagawa mo na lahat ng efforts, hinanap mo na siya, di ba? Talagang pinagtanong mo na siya at talagang kinontak mo siya ng lahat ng means, pero wala pa ring balik. Diba? Hindi mo siya mahagi-hagilap. And he's been doing that for how many years na, mahal ko, Panggako, baby ko. Ano nga ba ang gagawin mo? Susuko ka na ba? Kailan ba yung best time para sabihin mo sa sarili mo na, teka lang, ayaw ko na? Kasi parang wala naman nangyayari. Oo, para ako naghahanap sa ginto na hindi ko naman makita-kita kung nasaan. Para ako naghahanap sa Yamashita treasure, diba? So, when do you say that enough is enough? Diba? When do you say na tama na kasi sobra na? Tama na kasi parang wala namang nangyayari. Wow! Yan po, yung pwede niyong i-answer, mahal ko ha. So, dali, i-enlighten mo kami kung ano bang naiisip mo ha. Facebook.com/energyfm1067. Coming from a guy himself, just like Justin, ang sabi po ni Marvin, huwag umasa ng sobra-sobra. Masasaktan ka lang dyan, Justin. And pwede nating mahalin yung tao pero bawal tayo mamilit na mahalin tayo pabalik. Oh my gosh. Parang gusto kong i-dedicate ang comment na yan sa isang kakilala ko na nasasaktan ngayon. Aww. Sabi naman po dito ni, sino pa yung mga nandito? Sabi ni Ravicel, wag mo ipilit yung sarili mo, di ba? Sayang ang taon na nagkakaedad ka na. Maghanap ka na ng iba letter sender, baka hindi siya ang nakatadhana para sa'yo. Sabi naman po dito, hello naman po, pahay naman po sa lahat po ng mga nanonood dito sa Qatar from Barangay Malitbog, Minalabak, Kamsur. Hello po kay Joel Dizon. Hello, Joel. Wow! Kumusta ka naman dyan? Sabi ni Ate Feli, to you sender, move on ka na kasi matagal na ang panahon na wala kayong communication ng ex mo. Kasi nga, kung talagang mahal ka pa din ng ex mo, hahanapin din, di ba? Hahanapin ka rin niya since alam naman niya na hinahanap mo siya. Sabi ni Arch, the best way to approach this is to let your peace be heard and to leave it at that. Diba? At least nasabi mo ang saloobin ng puso mo. Tadhana has a funny way of working in our lives. Kung itinadhana kayo, dadating at dadating yan. But don't put your life on hold. Always keep your heart open for the next person who will hold the key to it. Oh. Do not put your life on hold just because hindi ka rin hinohold ka din ng iyong ex, di ba? Oo. Sabi naman po ni Kilay Honor, give up ka na kuya, huwag masayangin ang panahon mo sa isang babae dahil pamilya niya ang priority niya, hindi ikaw. Choice niya yon, kaya irespeto mo na lang. Sabi ni Jessica, I think TJ Lindsay dapat po mag-move on na si sender. Hindi po kasi sapat na mahal lang natin ang isang tao. Dapat mahal ka rin niya at handa siyang magstay sa'yo. Pero kung hindi siya ganon, tama na po. Alam mo, ang sakit lang no? Sorry na, ang sakit lang na tipong you've spent
most of your years looking and searching for this person. Pero alam naman ng tao kasi pinagtatanong mo sa mga common friends ninyo at sa mga kaibigan niya na hinahanap mo siya, di ba? Tinatanong mo, kamusta na siya? Ganyan. Talagang ine-express mo na gusto mong sabihin sa kanya na, huy, baka naman pwede tayong mag-usap. Huy, baka naman pwede tayong magkabalikan. Baka naman pwede tayong mag-usap ulit. But kahit anong gawin mo, di ba, na effort, walang bumabalik. Di ba? Kahit pa alam ng tao na yon na hinahanap mo siya, hindi siya nagpaparamdam sa'yo pabalik. Diba? So para sa akin, last na. Bakit puro daan-daan ka sa ibang tao? Bakit gumagamit ka ng ibang tao, 'di ba? Ng middle person or middle people para lang maging connected dito sa ex mo? Bakit hindi mo puntahan sa kanila? 'Di ba? Bakit hindi ka mag-exert ng effort to go there sa bahay nila o kung nasan man siya, no? At kamustahin siya personally, 'di ba? Kasi sa aming mga babae, no, while it's very sweet and romantic na, alam mo yung gamitan mo kami ng mga salita at, di ba, padaanin mo sa ibang tao yung nararamdaman mo, yung intention mo, alam mo, mas sweet talaga yung tipong makikita ka na lang namin, di ba, dyan sa, alam mo, sa gate namin, ang taray may gate yung bahay. Sandali, sa pinto namin, di ba, tapos may dala-dala kang something, siguro bulaklak, ganyan, or chocolates, or kahit wala kang dala at all. Makita ka lang namin dyan sa pinto namin, tapos, alam mo yon na parang gusto mga musta, basta nagparamdam ka, physically nandun ka, pinakita mo yung sarili mo, nag-effort ka na pumunta doon. Mas sweet yun at mas hahanga kami doon kasi after all those years, bigla kang magpapakita dyan sa harap ng bahay namin sa pinto. Tapos, di ba, expressing na gusto mong makipag-usap at gusto mong magkabalikan tayo. Hoy, bading, mas sweet yun. Di ba? Bakit hindi mo gawin yun? Yun na lang kasi sa lahat ng binasa ko ha, yun na lang yung hindi mo nagagawa. O bakit hindi ka mag-extend ng effort mo, puntahan mo siya, bumiyahe ka, 'di ba? Talaga magpakita ka doon. Tapos yakapin mo siya physically. Alam mo 'yon, kung mamarapatin, yakapin mo siya, iparamdam mo na talagang into her ka pa din hanggang ngayon. Na this time around, matatanda na tayo pero ikaw pa rin ang laman ng puso ko at ng isip ko. All these years na dumaan, ikaw pa rin ang mahal ko. Wow! Diba? Sabi nga ni Arch ng ating commenter dito, destiny has a funny way of working in our lives. Pero alam mo, naniniwala ako na kahit papaano, pwede mo naman i-tweak ang destiny. Diba? Kahit papaano, hindi ko sinasabi na babaguhin mo ang destiny. Kahit papaano, pwede mong dayain ang destiny eh. Just so, alam mo yun, maramdaman mo na, teka lang, kahit papaano, baka naman pwedeng sumaya naman ako. Kahit alam ko naman na, kahit hindi ko alam kung ano naghihintay sa amin in the end, diba? Konti lang destiny. Paano lang, pakurot lang. Puntahan mo siya. Kasi kapag nakita mo siya face to face, eye to eye, nakakatinginan mo siya at nakausap mo siya, malalaman mo kung ano bang lagay mo 'di ba, sa puso niya. Mararamdaman mo kung ano ba, meron ba kaming chance nito, ganyan. Wow! Or wala na ba talaga? Body language, ganyan. Kasi the more na pinapadaan mo yan sa ibang tao, nasasayang yung oras mo, bakit hindi ka na lang magpunta doon and see it for yourself, 'di ba? Wow. Para sa akin lang naman yun. Bilang babae, yun yung isasuggest ko sa'yo. 'Di ba? Mas romantic yun, mas sweet yun. Oo, hindi yung ang dami-dami mong tinatanong, ang dami-dami mong kinukonsulta. Puro ka lang cellphone, puro ka socials. Hoy, hindi ka Gen Z. Excuse me, millennial ka. 'Di ba? Kung nasa 30s ka na ngayon, millennial ka. Oo. Sorry, hindi ako sure, pero feeling ko lang. Feeling ko lang naman, hindi ako judger. Diba? Sabi ni Alvin, good morning DJ Lindsay, happy weekend. For me, X is X. Wag mo nang ipagpilitan ng sarili mo sa kanya. Marami pang babae dyan. Well, another point. Ngayon kung magkita kayo at makapiling mo siya, talagang skin to skin. Diba? Nagpakita ka doon at nakasama mo siya, nakabond mo siya. Ngayon kung sa tingin mo wala ng spark, wala ng magic, then on to the next. 'Di ba? Siguro para magkaroon na din kayo ng finality sa buhay. Kung talaga bang wala ba kayong chance, kung meron ba kayong chance, 'di ba? Kasi kung wala na talaga, hindi naman pwedeng, alam mo yun, magstay ka na lang dyan sa spot na yan forever waiting for her to make up her mind, 'di ba? Walang ganun, be. Oo. Sayang ang buhay. Oo, 'di ba? So, kapag wala ng chance, then pasayahin mo ang sarili mo, meet, other people, 'di ba? Mag-club. Gusto mo ba yung clubbing pa din ngayon? 'Di ba?
ba? Mag-bar-bar ka, ganyan. O di kaya naman, explore other places. Kasi sa mga ganong paraan, makakamit ka pa rin ng other people, 'di ba? Kumbaga, buksan mo na yung mata mo, idilat mo na yung mga mata mo sa ibang tao, 'di ba? And level up your game, 'di ba? Para makamit ka ng ibang tao, ng ibang babae. And this time, do better, 'di ba? Tsaka ang tagal na simula nung nagkaroon ka ng ibang relasyon. Oo, kumbaga, tumikim ka naman ng ibang experience, ganyan. Magkaroon ka naman ng ibang experience, bebe, 'di ba? Para sa akin lang naman 'yon. Oo, 'di ba? Para kahit paano masabi mo sa buhay mo na na-experience ko na yung ganyang sakit, na-experience ko na yung ganyang problema. Ganito yung mangyayari diyan kasi may mga iba't iba ka ng pinagdaanan, 'di ba? Wow. Ayokong isipin na-attach ka dito sa babae na ito, sa ex mo na to, just because familiar ka sa kung anong meron siya, kung sino siya, kung ano yung mga ginagawa niya. Pero minsan yung pagiging familiar mo sa isang bagay is dangerous din Oo, kasi hindi ka umaalis doon sa zone na yon, hindi ka umaalis dyan sa tao na yan kasi familiar ka na. 'Di ba? Sanay ka na. Lalo ka na. Uy! Ikaw na nakadungaw ngayon, lalo ka na. Pamilyar ka lang sa feeling. Hindi porket matagal na kayo nag-uusap, wala nang mas hihigit pa sa kanya. Oo, kung maganda siya, may mas maganda pa sa kanya. Kung matalino siya, may mas matalino pa sa kanya. Oo, balik tayo sa maganda. Kung maganda siya, guwapo ka naman. Anong inaarte-arte mo dyan? Nayayamot ako sa'yo. Naiinis ako sa'yo. Diba? Ang daming pwedeng makilala dyan. So kung ako sa'yo, chillax. Live your life. Ganyan. Puntahan mo kung kailangan mong effortan, tas pakiramdaman mo kung ano ba, may chance bang maging kayo ulit. Kasi kung wala na, on to the next ako. Kasi alam mo yun, may lakad pa ako. Ang pogi ko ganun. Sabi ni Kurt Harker C. Pring, agree ako, puntahan niya sa bahay. Sa kanya, batuhin ng bato yung yero nila. Hoy, hindi! Sabi dito, sure ako lalabas yon, nataharapin ka nun, DJ Lindsay, di ba? Sabi naman ni 88, DJ Lindsay, baka hinihintay lang siya na personalin niya ang tao. Hindi lang lagi sa mga kaibigan sinasabi. Di ba? Hi, Miss Orish, kumusta ka naman, Jern? Wow! So yon, personalin mo, go there, be present, as in literally be present sa mga nangyayari. Yung pinapadaan mo kahit kanino, parang hindi ka naman lalaki niyan, pare. Sabi dito ni Yam, lintik na pag-ibig yan. Oo, pautang ng 5 mo. Oo. Siguro alagad ka ni Kuya Chico. Oo. Alam ko yung mga ganyang salitaan. Alagad ka ni Kuya Chico o ni Lola Curbs. Oo. Ay nako. Thank you very much, Justin. Ngayon alam mo na, yun ang pananaw ko bilang isang babae. The last time I checked sa birth certificate ko, babae naman po ako. So yun po ang masasabi ko lang, no? Gawin mo ang lahat-lahat. Pero kung naibigay mo na yung 100% mo, tulad ng lagi kong sinasabi, then on to the next. Pasayahin mo naman ang sarili mo. Diba? Okay Palakpakan mo yung iyong sarili. It's 9:30 on the clock, giving you something from Daryl Ong. This one is called Ikaw Na Nga, di ba? Again, minsan masarap po yung pamilyar tayo dun sa isang tao, someone that we can call our home. But sometimes it's very dangerous to be familiar and to be attached to someone. Kasi kabisado lang natin sila, pero sometimes hindi natin alam kung mahal ba talaga natin sila o sanay lang tayo sa kanila.